Kababayan, nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon. Panuntunan sa access ng mga magulang sa school record ng isang minor de edad. Ating tatrakayin kasama si Attorney Jose Bellarmino, the Second Deputy Commissioner ng National Privacy Commission. Attorney, magandang tanghali po sa inyo. Magandang tanghali, Sir Audrey, at sa viewers ng bagong Pilipinas ngayon. Alright. Well, Attorney, ano po, ayon po sa pinakahuling advisory ng NPC, no? May karapatan po ba yung mga magulang na ma-access ang school record ng kanilang minor de edad na anak? Yes, Sir Audrey, no? In fact, matagal naman na itong karapatan na to, no? Naging practice na talagang pag minor de edad ay na-access ng magulang. Pero sa Data Privacy Act, para pong finormalize itong karapatan na to dahil sa ilalim ng batas, meron po tayong tinatawag na access right. At dahil po minor de edad, ibig sabihin sa mata ng batas, hindi pa po kumpleto yung kanilang karapatan para i-exercise yung kanilang mga rights, na-transfer po ito sa kanilang mga magulang. So, any student below 18, pwede pong mag-request ang mga magulang ng copy ng kanilang records, no, academic records, attendance, enrollment records, maging yung kanilang mga health records. So, nasa magulang po iyon para mag-request before the school, the institution. Well, pero paano po ipinaliliwanag ng NPC yung papel ng magulang bilang kinatawan ng data subject kapag minor de edad ang estudyante? Magandang tanong yan, Sir Audrey. Yun nga, no, dahil nga ang mga bata below 18 ay hindi pa po kanilang complete yung kanilang right to exercise yung mga certain rights po nila, na ililipat po iyon sa kanilang mga magulang. In fact, recognize po ito ng DPA na kapag below 18 kayo or incapacitated kayo, magulang nyo po or legal guardian yung mag-exercise nung kanilang mga rights sa ilalim ng Data Privacy Act. Kabilang na dyan yung right to access, right to copy, right to have their data corrected. No? At yung iba't iba pa pong rights na nasa ilalim ng Data Privacy Act. Alright. May mga pagkakataon po ba na maaaring tanggihan o limitahan ng paaralan yung access na magulang sa mga records ng kanilang anak? Kung oo, ano po yung mga legal na batayan nito? Just imagine, isang magulang ang umihingi mismo ng record tapos hindi papayagan ng eskwelahan. Very interesting yan, Sir Audrey. No? Kapag minor de edad pinag-uusapan natin, no, almost may karapatan ang magulang dyan, no, patungkol sa kanilang academic records, attendance records, enrollment records. Iba pong usapan kapag pag-uusapan yung sa guidance counselor, no? Maaari kasing lumapit ang estudyante, no, yung minor de edad sa isang guidance counselor at nakiusap, no, naglabas ng kanyang saloobin, po pwedeng hindi yung mismong pinag-usapan ng ilabas. Kung baga, ang pwedeng ilabas ay yung findings ni counselor, yung kanyang yung suggestion kung paano maa-address yung problema, or kung meron bang iniisip yung bata na threat against sa kanyang buhay, no. So yun yung po pwedeng limitahan. Po pwede ring limitahan kapag yung mga deliberations na ilalabas ay involving yung datos ng ibang estudyante, hindi yung anak nung magulang, no? Kasi sa pananaw ng batas, hindi na po iyon personal na datos nung anak nung magulang na nagre-request ng datos. Ngayon, Sir Audrey, ibang usapan pagka above 18 na yung bata, no? Medyo magkakaroon tayo ng diskusyon doon dahil po pwede pa rin naman i-access ng magulang, pero kinakailangan may basihan na hindi katulad na kapag below 18, talagang halos automatic yung kanyang karapatan para i-access yung records ng kanyang mga anak. Halimbawa, magkahiwalay ang magulang at nasa kustodiya ng minor de edad, nasa ina, at ang ama naman ang kumukuha ng access dun sa mga datos na yon. Po pwede rin yun, no? Kasi kung declared naman po sa kanilang school records na ang legal guardian or parent ay parehong ang kanyang father or mother, even if legally yung custody nasa nanay or nasa tatay, magulang pa rin po niya yun, no? At kung may basihan naman po at gagamitin para sa record ng tatay, halimbawa sa sitwasyon na yun, siya yung nagbabayad ng tuition fee, no? At gusto lamang niyang ma-confirm, po pwede po iyon dahil may basihan naman po siya. At again, kahit po yung kustodiya ay nasa isang magulang, hindi naman po nawawala yung fact na magulang po ito ng bata, no? Alright. Well, eto po, paano po dapat tiyakin ng mga paaralan ang proteksyon ng personal data ng ibang estudyante kapag nagbibigay ng record sa magulang? Sir Audrey, kinakailangan, no, nakahiwalay yung mga records nyo. Hindi po pwedeng pag
let's say, pumunta ang isang magulang, nasa harap ng teacher, yung lahat ng records ng ibang bata naka-expose, no? Hindi naman po may deny na may mga magulang din na talagang biglang pipicture na lang po ng records, no? So, as basic as keeping your records separate, no, mula sa ibang mga estudyante, yung records ng ibang estudyante, doon sa concerned na estudyanteng hinihingian nyo ng records, kailangan yung filing system po nila maayos. Tsaka, Sir Audrey, sa DepEd po ngayon may tinatawag na po yung parang LRA. That's your student number. Kumbaga, na-attach na yon simula nang mag-aral ka. Pwedeng mag-refer na lang po yung school gamit yung number na yon at hindi na kinakailangan na i-declare lahat ng grades at pangalan ng tao. Even yung pagsulat ng top 10, pwedeng yung student number na lang. Wag na po yung pangalan ng tao. To also avoid competition or inggitan amongst the kids, no? Well, tama yun. Yun yung ethical way. Hindi mo dapat pakilamanan yung ibang datos at grades ng ibang mga bata, Yes. no? Pero gayon pa man, ito po ba paano talaga ini-implement mandatory sa bawat eskwelahan? Dapat, Sir Audrey, kasi tandaan po natin yung mga eskwelahan, whether public or private yan, kinukonsider sila as personal information controller. At in fact po, Sir Audrey, ang NPC po umiikot yan sa iba't ibang schools, nakikipag-partner kami. And when we partner with them, we also check kung compliant sila sa aming mga rekisito. No? Ngayon, kung hindi, ini-issuehan po namin sila ng parang tinatawag namin na ticket. No? Naninikit rin po kasi ang NPC, may tinatawag kaming on-site visit. So pag kayo po ay nasaktuhan at nagkaroon ng breach o nareklamo kayo before the commission, tinitignan po namin yung mga practices na yon ng eskwelahan. Alright. Okay, ito po. Ano po ba yung mga tamang proseso o requirements bago maibigay sa magulang yung hinihingi nilang school records? Kailangan po ba ng verification o written request, lalo na kung ito'y bata pa? Of course, Sir Audrey, no, para naman sa records ng school, kung may magre-request at magre-release sila ng information, ng data, yung kopya ng datos, maganda na sumasagot sila sa isang written request, no? So dapat mayroong written request, whether yan po ba ay typewritten, handwritten, email, no? At dapat nakadirekto to sa data protection officer ng eskwelahan. Kasi po, required po yan sa mga eskwelahan natin, no? At kinakailangan rin po na kapag nag-request sila, i-check po ba nila kung talagang yung nagre-represent na parent, yung mismong parent na nasa record. Kasi Sir Audrey, may mga pagkakataon na hindi natin alam ang humarap pala hindi yung nanay or yung tatay, no? Pwedeng uncle or tita, pero otorisado ba yung taong yon kumuha ng records ng tao? So, ID verification is very important. Hindi kinakailangan na hingiin at kopyahin yung ID. The mere fact na i-check mo kung ito ba si ma'am ay siya yung pangalan niya, record, nanay siya, yun ang kailangan gawin ng eskwelahan. Ito, naging problema ko to, no? Kasi single father ako ng 2 bata. Before, minsan napakatagal ng mga nire-request na ito. Pinababalik-balik ka. Sa ilalim po ng Data Privacy Act, gaano katagal dapat tumugon ang paaralan sa request na magulang na ma-access yung records na ito? Very important yung question, Sir Audrey. Kaya nga po yung DPA, finormalize tong right na to, no? 30 days po, dapat masagot nyo yung request. Whether i-deny nyo, i-grant nyo, or meron kayong i-withhold na info, 30 days. Extendable by 15 days kung sakaling medyo malaki yung record or marami po yung datos or may mga kailangang i-redact, no? Pwede rin kasi, Sir Audrey, no, na ang hihingiin nyo yung kopya ng CCTV sa school. May pagkakataon na para hindi ma-expose yung mukha ng ibang estudyante, pwedeng i-redact, kinakailangan i-redact yung faces. So that might take some time. So ina-acknowledge naman po yun ng NPC, kaya binibigyan natin ng additional 15 days yung mga eskwelahan or yung tinatawag nating controller. Okay, ito sakaling tumanggi ang paaralan na ibigay yung mga hinihingi na magulang, ano po yung pwedeng pwedeng magawa ng magulang? Pwede po kayong lumapit sa NPC or sa DepEd, no? Sa NPC po, pagdating sa amin, maaari po kaming mag-impose ng admin fine. Ibig sabihin, hindi nyo po sinagot o tinugunan yung request for access ng magulang. At may basihan naman at may sitwasyon kasi, Sir Audrey, na hindi talaga sinagot May sitwasyon naman na sinagot pero incomplete.
So kinakailangan makita yun ng NPC. Pwede kayong magreklamo sa amin or pwede nyong sulatan yung school again na irereklamo nyo kung hindi nyo ibigay yung request. No? Kasi depende yan kung ano ba yung assessment nila. Dapat fully ba i-release o may i-withhold na data. Depende po yan sa assessment ng school. But then again, pag nag-fail po yung school, pwede po kayong magreklamo sa NPC at may karampatang parusa po iyon. Okay, bilang panghuli sir, yung mga magulang na may mga gusto pang malaman. Bukas na bukas po yung aming opisina dito sa may Timog sa Quezon City. Bukas rin po ang aming mga social media. Kami po ay very responsive sa social media namin. Facebook at saka Instagram at pati LinkedIn, sir. At of course, ang website po namin, privacy.gov.ph. Talagang lahat naman po ng impormasyon patungkol sa data privacy ay naroon. Alright, maraming salamat po sa lahat ng impormasyon na ibinahagi niyo sa amin ngayong tanghali. Nakasama po natin si Attorney Jose Bellarmina, the 2nd Deputy Commissioner ng National Privacy Commission. Maraming salamat, sir. Thank you, sir.